Magandang araw sa ating lahat. Ito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang episode ng Usapang Politika dito sa YouTube at sa Facebook. Kahapon, naipangako ko sa inyo ng isusunod natin na pag-uusapan ay si Manny Pacquiao kasi iniisa-isa natin ang mga presidential candidates at inilalahad ko sa inyo ang aking mga opinion tungkol sa kanila at tumututok ako doon sa mga problemang nakikita ko sa kanila. Pero ngayong araw na to, titigil muna natin yan. Magkakaroon tayo ng break doon sa serye. At pag-usapan muna natin itong mainit na balita kahapon na bumungad sa atin, sumambulat sa atin yung tungkol kay Sara Duterte Carpio. Nabalitaan nyo naman siguro na nag-withdraw si Inday Sara sa kanyang kandidatura bilang mayor ng Davao City. At siya ay sinubstitutan o nag-substitute sa kanya yung kanyang kapatid na vice mayor sa ngayon na si Baste. Nauna siyempre nag-withdraw si Baste bilang vice mayor. Sa umaga yun, nung hapon bigla tayong nagulantang na si Sara naman ang nag-withdraw as mayor at ang papalit sa kanya ay si Baste. So parang nagre-rego doon na sila. So siyempre may init ang balita sapagkat anong ibig sabihin nito? Ito ba ay kasunod na nito yung pag-substitute niya sa national level? Nung araw din na yon, nagulandang din tayo doon sa balita na si Bongo parang tila na maalam na sa kanyang speech. Na parang kung mahaba yung sinabi niya, pero parang yung ano niya, gustuin man niyang tumakbo bilang vice presidente, ay may mga pagbabagong mangyayari at sumusunod lang siya sa kung ano man yung gusto ng Pangulo. So siyempre, iisipin natin, ano ba ito? Ito na ba yung hudyat na mag-withdraw si Bongo at magsasubstitute sa kanya si Sara Duterte bilang pagka-vice presidente? At naging mainit yung ugong-ugong ng mga usapan na baka hindi lang pagka-vice presidente ang targetin ni Sara Duterte at siya ay magki-presidente pa. At ang palitan niya naman ay si Bato. Bagamat si Bato ay wala pang sinasabi. Pero nabalita natin yung ilang araw na nakalipas na si Bato, kinausap niya si Sara at pinag-usapan nga nila, ni-remind daw ni Bato si Sara tungkol dun sa November 15 na deadline ng substitution. Alam naman natin, ang November 15 ay sa Lunes na. Okay? November 10 na ngayon, 5 araw na lang. So, exciting sa totoo lang. But a part of me is distressed. Kasi parang ang feeling ko, pinaglalaroan na lang tayo ng mga to. Na para bang unang-unang gusto kong pag-usapan natin yung usapin ng substitution eh. Kasi ang nagpauso nito, ang ama na si Rodrigo Duterte noong 2016. Kung matatandaan nyo, si Martin Dino ang nag-file ng candidacy. Tapos after that, pinalitan ni Rodrigo Duterte. And the rest is history. Hindi ko sinasabing itong kauna-unahang pangyayari sa ating bansa na may nagsasubstitute. At hindi ko sinasabing walang provision sa batas ang substitution. Pero ako kasi, kahit hindi nakasaad dyan, malinaw naman ang intent ng law is that substitution should not be deliberately made. It should not be planned. Substitution is there as a remedy if something happens to the candidate. Like he dies, or the candidate, becomes ill, that he could not or she could not continue running for office, or kaya na-disqualify. Pero yung siya ay palitan ng deliberate na may ilalagay muna pansamantala habang may ginagawa pang mga pagririgo doon o para lang bilugin ang kaulo ng tao, hindi ganyan ang ibig sabihin ng substitution. And it is this family, this political dynasty that has made it as if it's something that can be used as a strategy. For me, that is something that is unacceptable. Na parang pinaglalaroan niyo ang batas. Naandun na ako na hindi nakalagay doon na dapat ganito lang, hindi pwede yung ganito. Pero alam naman natin na yun ang intent. Yun ang intent ng law. Yun ang intent ng rule na yan, ng substitution rule. It was not meant
to be used as a strategy to deceive and go around the deadline for filing of candidacy. Because there is a deadline for filing of candidacy. The deadline of which was already long time ago, weeks ago. Ay nagpapauso na ito. So ganyan pala mangyayari yung November 15, which is supposed to be the deadline for parties to change their candidates if something happens to the main candidate. And of course, there is still also that substitution that happens even until 12 noon of the election day. But this is reserved for people who actually die. And that is why or na-disqualify. Pero pwede lang pumalit sa kanila pag sa midday na nung election day, nung May 9, 2022, ay yung kamag-anak lang o kaapelido. May mga rules naman tayo dyan. So ito at the outset, gustong sabihin, hindi nadidistress ako dyan. It is so uncomfortable. It is offensive, to say the least, that we're being played around. Now, you may see that why hindi may background na ando na mukha ni Bongbong Marcos. Kasi maaaring magkaroon ng implikasyon sa kandidatura niya itong nangyaring ito. Kasi po, pwedeng mangyari itong mga posibilidad na ganito eh. Okay? Na pwedeng Sara Duterte will not run anymore. Period. That could happen. That's a possibility. Talagang ayaw niya na tumakbo. Kahit mayor, ayaw niya na. I'm not saying that will not happen. It could happen. Number 2, she is running and she's going to run for vice president, and Bongo, na maalam si Bongo, Bongo will step down. But before that to happen, Sara will have to first take her oath as member of PDP Laban. Kasi pwede lang pumalit kay Bongo ay taga-partido din niya. Yun ang rule. At si Sara ay hugpong ng pagbabago ang party niya. So, bantayan natin kasi kung within this next few days, Sara will take an oath as member of PDP Laban, then alam na natin kung saan papunta ang direksyon ng kwento na ito. That will not have any effect on Bongbong Marcos. In fact, it might help Bongbong because Bongbong can have now Sara as his running mate. So it's going to have this dream team of a Marcos-Duterte tandem. Okay? Di ba ang saya-saya? Ngayon, pwedeng mangyari na si Sara Duterte will run for the president. Pwede yun. Para mangyari yun, kailangan din niyang manumpa as PDP Laban, tapos si Bato naman ang aalis at papalitan niya. However, this scenario is a bit problematic for the simple reason that it will now have implications on Bongbong Marcos's candidacy. Magsasabo ngayon si Sara at si Bongbong. Okay? Pero bago muna yan, alam niyo nangako si Sara na hindi siya tatakbo kapag presidente. So, kung tatakbo siya, magiging issue yun. Na hindi lang isang beses mo sinabi, ni-reiterate mo pa ulit-ulit na hindi ka tatakbo pagka presidente. But of course, people lie, people hindi tinutupad ang mga pangako, at ang pamilyang ito, lalo na, alam naman natin si Pangulong Duterte, ilang beses na bang nangako na hindi naman susunod. So, pinauuso na rin yan. And hindi silang kauna-unahan o kauli-ulihang politiko na magsisinungaling. Okay? Sanay na tayo dyan. Pero still, it will become an issue. Because you even said that you're not going to run. Sara even said that she's not going to run for any national position under PDP Laban. Okay? So, marami ng pagsisinungaling ang kailangang i-justify doon. But like I said, for loyal voters, for blind voters, for diehard voters, lying politicians is not an issue. It's almost like something that is already given, which is really a problem, lalo na sa mga taong ayaw na mga taong nagsisinungaling. Tinitira natin si Lenny sa kanyang pagsisinungaling, tinitira natin si Bongbong sa kanyang pagsisinungaling din. Tinitira ko rin, criticize ko din si Isko dahil maaring nagsinungaling siya nung sinabi niya na siya ay middle class kahit may 70 million siya. So, I do not tolerate liars among politicians. Of course, some people might not consider it as important. For me, it's important. Okay? Now, so,
magiging problematic ang banggaan nila ni Bongbong Marcos sapagkat si Bongbong Marcos ay kumakandidato din magka-presidente at nakaset up na ang kanyang campaign machinery. Nakita naman natin naroon ng show of force. Nagkaroon ng show of force yung kanyang red wave ng mga motorsiklo, ang haba-haba. Nakita natin sa Ilocos, sa Tarlac, di ba? Tinapatan nila yung caravan ni Lenny, yung pink caravan. So, meron na makinarya, nagtatayo na siya ng kanyang mga campaign headquarters. So, Bongbong Marcos is definitely running. But if he's going to run for president and Sara Duterte will run for president, for me, it's going to be foolish for this too. Okay? To run against each other. Alam mo kung bakit? They were going to take votes away from each other. Ngayon, namamayagpag si Marcos, si Bongbong sa survey, lalo yung huli na kindak ng Manila Times na wala akong kinalaman na kahit ako columnist ng Manila Times. 68%, ang laki noon. Pero marami doon ng Duterte supporter. So pag tumakbo si Sara, hindi natin alam kung ilan yon, kung ilan ang mababawas doon. Di ba? Kung ilan ang mababawas doon, kung hahatiin nila yon. At baka may chances pa na yung ibang kandidato, mauhusan pa sila sa bandang huli. So, pagsusugal yan. Okay? So, para tumakbo si Sara pagka-presidente, maaring ang dapat mangyari, si Bongbong dapat mag-slide down sa vice president. At siya ngayon ang papalit kay Bongo. Pero para mangyari yon, kailangan muna siyang pumayag na mag-slide down at kailangan muna niya mag-resign sa Partido Federal. At kailangan manumpa sa PDP Laban. Sapagkat hindi siya pwedeng pumalit kay Bongo as, hindi pwedeng, hindi pala, vice president ako. Kailangan mo muna may palitan. Kailangan mo na mag-substitute si Bongbong to someone, and that's probably Bongo. But under the rules, ang pwede lang pumalit kay Bongo ay kasali din sa PDP Laban. Ibang partido ni Bongbong, so kailan niya manumpa sa PDP Laban? Pareho sila dapat ni Sarang manumpa sa PDP Laban. So tingnan natin kung ano yung mangyayari sa ngayon. Diba? So anyway, ako, binabanggit ko lang yung mga senaryo na yan, not because I approve it. In fact, I do not like it. In fact, the more that I don't like this dynasty, kasi parang nilalaro na lang tayo, pinaglalaroan tayo. Pero ano naman ang magiging implikasyon niyan kung sakali man na magkaroon ng Marcos-Duterte tandem or Duterte-Marcos tandem? Nagiging malakas yan, inaamin ko. It's going to be formidable. If they run against each other, then hihina sila ba? Yun magiging weak sila. I'm not saying that they're going to lose. Well, one of them will lose pag maglabanan sila. Okay? And right now, ayon sa mga surveys, mas lamang si Bongbong kay Sara. Kahit sa survey ng DG Voice, Bongbong mas lamang kay Sara Duterte. At maraming negative na pumapasok ngayon sa Duterte family. Yung mga lumalabas na issue ng korupsyon sa family, etc. At lalo na itong huli na nadamay ang pangalan nila doon sa nangyaring drug raid sa Davao. Dahil yung assistant ni Sara ay isa sa mga nahuli at tinanggal niya na nga. So maraming issue na pwede mag-weigh down kay Duterte, kay Sara. Pero pag magsama sila, it's going to be a formidable force. Okay? Sabi nga na iba tapos na ang boxing. Well, it's too early to tell, but indeed, there's a basis. It's a formidable alliance of the Marcos and the Dutertes. The Marcoses of the North and the Dutertes of the South. Parang ang Game of Thrones, the King of the North and the Queen of the South. So, it's going to be really a tandem that is a tandem to beat. So, anong nangyayari ngayon? Kung tatakbo at ito na naman, si Rodrigo Duterte nag-iisip na tumakbo as senador. Diba? May sasubstituten siya siyempre para tumakbo siyang senador. Uso nga sa pamilya nila . Okay? Pag maging senador si Duterte, anong chances na maging Senate President siya? Malaki. At si Gloria Macapagal Arroyo, na kaalyado nila, tumatakbo ulit pagka-congresswoman ng Pampanga. Posible ding maging speaker si Gloria Macapagal Arroyo. So can you just imagine? A Bongbong Marcos for president, Duterte Carpio, Sara Duterte Carpio as vice president, Rodrigo Duterte as Senate president,
and Gloria Macapagal Arroyo as Speaker of the House of Representatives. Of course, to the loyal DDS and the Marcos loyalists, this is heaven. But for people, including myself, it's another 6 years that I don't like to see. Parang hindi na tayo nagbago. Hindi tayo nag-evolve. At itong posibilidad na to, possibility itong mangyari. Maaari nga magbago lang dito, mabaligtad na si Sara ang presidente, si Bongbong ang vice. Hindi ko sinasabing sure na sure mangyayari to, but this is a possibility. But this possibility that I do not like is now a possibility at kaninong kasalanan ito? Isa lamang masasabi ko sa inyo. Kasalanan niya ni Leni Robredo at ng kanyang mga kakampo. Sabihin niyo, galit na naman si Prof. kay Leni, unfair yan. Suriin natin kung bakit. Leni was the one who started the unity talks. She was the one who came out and say, I want to unify the opposition, the anti-Marcos and anti-Duterte forces. In fact, she was the one who physically went around. Kinausap si Isko, kinausap si Manny Pacquiao, kinausap si Ting Lacson. Di ba? Para mag-isa sila. Pero, inabandon na niya yon. Bigla na niyang binitawan at siya pala'y tatakbo din. At hindi lang nasatisfy sa pag-abandon na. Her campaign, and her kakampings savaged and attacked other candidates, specifically Isko Moreno. Why? Because it is Isko Moreno who, based on surveys, is the one who is having the chance of winnability. Hindi naman siya. So dahil siya kakandidato, yung pinakamalakas sa oposisyon, yun ang kanyang binira o tinira ng kanyang mga... Ano bang nangyari? Concerted. The moment Leni Robredo declared that she's going to run, nag-start na naging viral ang withdraw Isko. And hindi lang pinawi-withdraw si Isko. Tinira, tinawag na Duterte 2.0, tinawag na Marcos 2.0. Sinira nila yung tao. Hanggang sa bumaba, naging single digit na lang yung kanyang survey. Although, sa isang survey lang naman yon ng publikos. Pero sa ibang survey, Isko nangunguna pa rin. So, in any way, na-weekend. At ang isa pang na-weekend dito, yung chances na mag-unify ang oposisyon. Dahil paano pa mag-unify? Siniraan mo na yung tao. Nagkaroon na ng bad blood. Hindi lamang sa pagitan ng kandidato, kundi sa pagitan ng mga supporters. Hindi kasi nag-isip. Inuna agad yung dating gawi na black propaganda laban sa kaaway. Nasanay nasiraan si Marcos, nasanay nasiraan si Duterte. Hindi tiningnan yung strategy na teka muna magdahan-dahan tayo kasi hindi natin alam kung anong plano nitong Duterte at Marcos, baka magsanib puwersa to, patay tayo. Akala kasi tatakbo si Sara, tatakbo si Bongbong. Ako nga naniniwala ako na itong dalawang ito dito maglalaban. Kasi hindi rational yun kabubuhan yun I'm sorry to use the word bobo. Hindi gagamitin niya ang isip na pagbabamanggain mo si Marcos at saka Duterte, ang ibig sabihin isa sa kanila mananalo, isa matatalo. Wala sa posisyon. Ano pa, dapat isa sa kanila ay presidente, isa vice para pareho silang nasa posisyon. And I would even argue that based on reason, it will be a Bongbong Marcos Sara Duterte ticket. Why? It's easier. Isa lang panunumpa ang gagawin, isang movement lang, kumbaga sa chess, isa lang ang kagalawin mo na isa lang na move, mahirap. Sara will just take an oath as member of PDP Laban and then substitute for Bongo. That's it. And if both of them win, Sara can still become president in 2028. So they can still control. The Duterte-Marcos alliance can still be in office for 12 years and that's just 6 years. If only one of them win. You know what I'm saying? So maraming tao nag-wish na si Sara ang tumakbo kapag presidente. Kung si Bongbong ang vice sa 2028, matanda na yan, hindi na yan pwede maging presidente. Ewan ko. But so it's rather that Sara is younger, that Sara can run later. That is just me. Okay? But in any case, kapag itong dalawa ay magsama, we see the specter. For some, it will be a nightmare. A bad dream.
that you're going to have a Marcos as president, a Duterte for vice president, another Duterte for Senate president, and an ally that, of course, people also despise. Many in the yellows and the pinks despise Gloria Macapagal Arroyo as Speaker of the House. And this is because Leni Robredo and her camp committed a tactical and fatal error of not pursuing unity talks, aborting it, and not just contented in aborting it, undermining it by savaging one potential ally. That's it. Yan ang dahilan kung bakit mangyari man ito. I have only one person to blame and one political camp to blame. Sabi nga nila, I think, therefore I'm pink. Well, it's obvious. It's obvious, guys. Hindi kayo nag-isip. Pinangunahan na naman kayo ng arrogance nyo, ng moral, yung self-righteousness nyo. Di ba? Yung pagiging elitist. So, this is depressing. We'll see. Baka marami pang pagbabago mangyari. So, dyan muna tayo. Hindi ko alam kung bukas babalik na ako kay Manny Pacquiao. Baka may bago na balita na dapat pag-usapan. Let's play it by ear. But anyway, for now, yan muna. So, doon po sa mga nagugustuhan itong vlog kong ito, i-subscribe nyo na lang po sa YouTube para lagi kayong makakapanood nito kasi parang mangyayari araw-araw to hanggang sa araw ng eleksyon. You know, ako po talagang wala akong kinakampihan. Ako po yung vlogger na lahat yan pupurihin ko kung kailangan purihin niya, lahat yan titirahin ko kung kailangan tirahin. Maging si Leni Robredo na hindi ko iboboto, pero pag yan ay may ginawang mabuti, susuporta natin yan. Okay? So, sana po nakapagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi po sa akin ng UP, serve the people. Sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan, haplos ko yung mga puso, at nakapagbabago ko ng inyong mga pananaw sa buhay, lalo na sa mga usaping politikal. Kahit doon lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Muli, sa mga interesado po, pakihit na lang po ang subscribe button sa baba. Okay? Meron po diyang subscribe, pag-subscribe na lang po. At pakisabi na lang sa mga kaibigan niyo mag-subscribe. At mas mapapalimit ang pag-uusap natin sa ngayon. Ito po, muli, nagpapaalala sa inyo, baka sabihin, kulit-kulit ko, ingat po tayo, may pandemic pa. Huwag po tayong magpapakampante. Huwag matitigas ang ulo, huwag pasaway. Isuot yung face mask na yan. At kung ayaw isuot yung face shield, okay lang. Pero pag matao naman at nasa siksikan kayo, sa loob kayo ng isang lugar, lalo na sa transport, pakisutan lang po yung mga face shields nyo. Wala naman pong mawawala sa atin pag mag-iingat kayo. At physical distancing, kung hindi naman po kinakailangan, huwag naman pong lumabas ng lumabas. Lalo na yung mga bata, ay hindi pa po yan bakunado. At kung palabasin yung mga bata, suotan po ng face mask at face shield. Meron naman pong mga face mask at face shield na pambata. Okay? Diyan na lang po hanggang muli. Sa susunod natin pag-uusap. Ito po si Professor Tonton Contreras. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat.